And ito naman, Governor, yung binabanggit nyo, yung tungkol dun sa task force. Okay. And what about this Okay, update? sige. So kung matatandaan mo, tinanong ako hindi, nagpahayag si RD Gacad, yung director po ng DNR, na maglalagay doon ng task force markaper. Kaya doon narinig mo rin na sinabi ni RD Gacad na hindi nila alam nung ginagawa yung settlement natin. O yan, malinaw na, meron ka pang direktor na nagsasabi na nung ginagawa ninyo yung settlement dito sa parte sa Marcaper, yung $100 million na yan, wala kaming alam dyan. At sa katotohanan lang, sinabi ni RD Gacad, wala po kaming dokumento dyan. Yung sinasabi yung settlement agreement, pre-settlement agreement, at saka escrow agreement. Wala po kaming dokumento. Yun ang sinasabi ni RD Gacad eh. At kami na ni Atty. Ben na nagsabi sa kanya, Sir, meron na po kayo. Matapos po yung sentensya ng Court of Appeals na dineklara nila na dismiss na yung kaso ni Marcaper o ni Barik, pinadala na ng Court of Appeals siya sa DNR para si DNR ang magsabi na wala nang ang kaso ang Marcaper. Unfortunately, yung sinasabi ni Director Gacad, wala po kaming copy. Kaya sinabi namin, boss, kami pa ang nagbigay ng kopya. Sumulat ako ron, binigyan ko ng kopya ang DNR, yung mga hiningi ilang dokumento. Kailan pa pong panahon yan? October pa yata or ano. Kaya tatawagan ko itong ating mga kababayan, lalo-lalo na yung MASEC, na wag naman nilang hanapin sa akin yung hindi ko kayang ibigay. Ang gusto po ni MASEC at saka yung ibang bukal, yung pong bukal na, yan, si Ismailim, tsaka si Tita Mercy yata, at saka si Tesmong Kang, hinahanap sa akin na tanggapin ko na raw yung settlement. Sabi ko, wala sa akin kamayan. Kung naiintindihan ninyo yung nilabas ng Court of Appeals, kung naiintindihan ibig sabihin nun, malinaw na inaantay nila ang desisyon ng DNR. Okay, dagdagan pa natin ngayon. Itong abogado natin na kinuha nila, na binigyan nila ng yan ay pina-terminate ko na. Pinahihinto ko na yung kanilang engagement. Sapagat ang sabi ko, sobra-sobra yung 25% na yan. Hindi dapat bayaran ng 25% yung SEDA Law Office sa gayong kaikling trabaho. Yan, malinaw. Ngayon, itong SEDA, pumunta sa ating sanggunian. Ayan na naman itong sanggunian natin. At humingi si SEDA ng sulat o resolusyon na nagsasabi na wala daw akong kapangyarihan para i-terminate yung kanilang, ang ibig ba sabihin ni SEDA, hindi po, walang authority si Governor Mel na tanggalin kami. Diyan kami nagtatalo ngayon. Ang masakit dito, partner, sabi ko, I'm full authority kasi binasa ko yung karapatan ng gobernador eh. Na kapag wala na yung dating gobernador, yung kanyang engagement, kagaya nun, kung may supply agreement kayo ng dating gobernador, na wala na siya, dapat ituloy ng bago or ayaw ng bago. Di ba? Ganun lang kasimple. Kamukha din yan, yung engagement ng SEDA Law Office. Binigyan sila ni Governor Presby ng authority na sila mag-abogado. Kaya kong tanggalin yun, dapat kong tanggalin. So yun, tinanggal ko. Ngayon, si SEDA pumunta sa sanggunian. Ito naman ang masakit dito sa ating sanggunian. Yan na naman yung mga bukal na binabanggit natin. Binigyan nila ng sulat, kinumpirm nila, ang sabi nila, sinabi nila kasi, oo nga po, kami nakikisa sa inyo na walang authority si Governor Mel. Hindi ko raw pwedeng tanggalin. Sapagkat, ang rason nila, bakit daw, ay baka po magkameron ng babayaring usapin ang Marinduque, ng babayaring liability. Yan ang rason ha. Pumapayag sila na magtuloy-tuloy si SEDA dahil baka daw magkameron ng babayaran ang probinsya ng Marinduque. Okay, yan ang kanilang stand. Nung isang araw, pumunta ako ron, sinabi ko sa kanila, nilahad ko doon. Ako po ay merong authority. Malinaw yan, kaya malakas ang loob ko na tinanggal ko yung SEDA. At ito naman ang gusto kong iparating sa inyo, mga bukal. Hindi kasama si Vice Gov dyan, kasi si Vice Gov, ano lang yan eh. Mga bukal, ang worry ko dito sa binibigay niyo resolusyon ay mas pinoproteksyonan nyo ang interest ng mga abogado doon sa 25% nilang komisyon. Hindi nyo pinoproteksyonan ang interest ng Marinduque. Di ba? Sapagkat kung natanggal natin yung abogado na yan sa 25%, kung bumalik man sila at makipagtalo sa atin,
Babayaran natin kung anong serbisyo niya, pero hindi ganun kalaki. Ang offer ko nga lang doon, 200 milyon eh. Oh, doon kesa doon sa hiningi nila 1.5 billion. Yun ang pinarating ko sa kanila. Malinaw na malinaw. Kaninong interest ang pinoproteksyonan nyo? The lawyers? O yung interest ng Marinduque? O, doon kami natapos. Kaya, yan, aantayin ko na naman ang sapagkat itong SEDA, bumalik sa Court of Appeals. Nagre-reklamo siya na dala-dala niya ngayon yung resolusyon na binigay nitong mga bukal na sinasabi lang, wala pong authority yan si Governor na kami tanggalin. Yun ang dala-dala. Imagine, parang binigyan pa ng mga bukal ng dokumento si SEDA na wala daw akong authority para tanggalin yun. Now, magkakaproblema tayo dyan. Antayin na lang nila. Kasi ilalaban ko po yun. Kakala nitong mga nagbigay ng gano'n, na gano'ng kadali. Na pag nagresolusyon sila, sinusuportahan nila SEDA, at si SEDA babalik sa Court of Appeals para masingil yung 25% nila. Abot tayo sa Supreme Court. Di ba? Oh, kaya sabi ko nga, minsan nagbibiro na ako kung gusto pa nilang mag 9 years ako rito sa provincial governor, I will do that. Para hindi lang nila makuha yan. Oh. Kaya ngayon pa lang, sabihin na, kita nyo na, sana si governor, hindi nga sana akong tataglay, pero pinagagagawa nyo, pinoproteksyonan nyo yung mga amo nyo, wala na rito sa atin sa Marinduque, sinasakripisyo nyo yung kapakanan ng probinsya. I hope you can show this, kasi pag nagiging emotional ako, nagigigil ako yung Sige, Governor. Thank you. Okay, sige po. So, sa madalit sabi, Governor, ay pinakanselan nyo na ang bilang, kumbaga, ay tagapagtanggol noon. Hindi tagapagtanggol. Bilang abogado nila. Bilang abogado. Oo. Oo, bilang abogado. Kung pinagtatanggol nila tayo, hindi hingi ng 25% yung mga yun. Bilang abogado ang SEDA Law Firm. Yes. Okay. Okay, so siguro pag-uusapan pa ho natin yung tungkol sa update na yan sa mga darating ho na mga araw hanggang ano na yung maging resolution naman dahil sila ay pumunta na sa Court of Appeals. Ayun, nabalitaan ko lang kasi pinadalan tayo ng kopya na sila ay pumunta sa Court of Appeals. Siyempre, sasagutin namin yun. Diba? Pero sumagot na po ba ang Court of Appeals? May decision na po ba ang Court of Appeals? Hindi naman kami binibigyan hindi naman kami binibigyan ng notice ni Court of Appeals. Eh. Okay. So, we're waiting. Kaya ihanda lang nila yung sarili nila kung paano nila sasagutin yung akin namang dyan sa kanila na yung mga nag-iinstiga na nagpupumilit na tanggapin ko yung settlement. Ngayon naman, ang pinipilit nila ay yung bayad ng abogado na 25%. Imagine! Kulang na nga yung settlement. Ngayon naman, pipilitin pa nila yung mga abogado. Oh,